Na yung mga, di ba, may karapatan ng tribo sa native title, pero nag-i-issue sila ng CADP, Certificate of Ancestral Domain. Diba? CADP yun. Certificate of Ancestral Domain Title. Sabi ko nga, ang may karapatan ay tribo, bakit kayo nag-i-issue niya? Dapat manggaling nga sa Council of Elders. Hindi, sabi yan, kinakapti lang namin. Oh, pero ini-expert. Eh, pag pinaglalaro sa ano, sa kumpang na balik, Doon sa Tarlac ko. Oo, sa Tarlac, Yan. ha? Ito, totoo yan. Karoon na ng dito, absolute say. Ito, gusto namin kasi paliwanag ito dahil nagugulat sila, ba't napunta sa bagong lahi ng kay Don Domingo na yan? Eh, napunta dito. May pera ang foundation. Binili yung buong dokumento ni Don Domingo. Then, si Don Domingo, ayon sa Supreme Court, siya na ang final document ng Torrens system. Saan ka pa pupunta? Ano bibili mong dokumento para maniwala ikaw ay naka-Torrens? Eh, wala na, yun na nga yun eh. Nakarecord na nga sa GR107 na, di ba? Ano gagawin natin? Ayun siya sabi ko nga. Binayaran po yan, almost kalating bilyon. Sino nakapirma? Ito yung judicial overseer o administrator ni Guillermo de Ocampo, si Charlie Caraballo. Ayan. Pagpirma, may tama. Ito naman yung chairman ng Bagong Lahi, Alvin Bersales, na asawa ng Blinken. Di ba? Ito, hindi naman namin nilalabas to, kaya kami nagyayabang. Diba? Demanda mo kami, sasagutin ka namin. Hindi ka namin pwede pakita ng original na dokumento. Una-una, hindi ka naman judge. Mga mamayayabang dyan, chairman, mayor, gobernador. Sa mga manima konsyal. Konsyal ng munisipyo, konsyal ng city council. Niyayabangan kami dyan. Sabi ko, mayabang ka pala eh, ba't di mo kasuhan ng PLP? Hindi pwede kasi daldalan dito, dokumento to eh. Approved ng court ang pinag-uusapan natin. Paano masasabing fake ang PLP? Hindi po mga nakikita yung dokumento namin. At para bigyan ka namin ng dokumento, mag-file ka ng kaso. Para kukunin natin yung resolution ng Supreme Court. Papakita namin sa'yo. Kasi ayaw rin magbigay ng Supreme Court na resolution na hindi ka naman nagkakaso. Nagigit yan? Yan. Kaya ayaw din naman natin na ilabas ito. Ayan, gaya niya. Pakita na sa inyo, di ba? Nasa website din naman ito. Yung parang ako, hinamon ako ng City Council sa Baguio. May pinapalabas na scam daw ang BNP. I-MBA daw kami. Hindi din alam, tapos na kami sa usapin na MBA doon. Napresent na yung dokumento. Until na, wala kami MBA. Ano, nahamon ko sa kanila. Mapera po ang Baguio. Ang lakas ng tourism nyo rito. Demanda nyo BNP. Kasi hindi pwede tayo dakdakan sa City Council. Na puro yabang lang ang mga politiko. Grandstanding. Ano? Dahil kailangan ng dokumento. Ha? O eh. Natapos na lahat. Last year pa yun. Wala akong demanda. Wala kang demanda. Bakit? Dahil ang government ay for governance. Hindi siya pwede bumatol sa lupa. Dahil siya nawawala, tuwing ika-anim na taon. So, ibig sabihin ko, yung Ang kailangan perpetual judgment. Ang court lang ang nakakagawa. Na kahit baguhin mo ng baguhin, hindi mo mababago yung decree na to. Sasabihin nila, hindi, baguhin namin. No, hindi mo kaya yan. Nasaan ka nung nandoon si Ferdinand Marcos at ginagawa yan? Anong problema alam niya, bakit niya ginawa yan? Yung panahon mo lang ang kaya mong gawa ng decree. Pero yung panahon ni Ferdinand Marcos, hindi mo pwedeng baguhin yun. Utos ng hari, hindi mo babalik. Dahil nasulat niya. Hindi ka naka-Torrens, unregistered lang ka. Sorry to say. Diba? At under decree 101, talaga yan.
Yan sabi na, hindi na totoo to. Hindi mapunta ka dito sa limang departamento na visit. Hindi pala totoo eh. Di ba? O, sinasabi ng PNP, tama yun. Dokumento, authenticated. Ang dokumento ni Don Domingo de Ocampo. Sinungaling ba to? Ang lalaking mga ahensya, paglulukoy natin. Kaya nga binili yan ng BLP. Magbabayad ka ba ng $500,000,000? Hindi mo binili-verify yung dokumento? Ha? Ano yung palengke? Diyan mga akong kampo? Diba? Hindi ka lang yan. Kaya yan ay na libro. Pinapakita namin. Meron na ba kayo dito? Pili na ito. Masahin nyo ito. Aralin nyo ito. Masterin nyo. Mag-e-exam tayo. Ayan. Bibigyan namin ito. Ha? Para ayun, 496. Yung buong kwento ko naman, dahil lagi ako nagdadadandam nito, nasa utak ko na. Diba? Akala nyo lang. Diba? Nakukwento ko lang na nakukwento. Hindi mo, nasa utak mo ito. Dahil wala naman pinag-usapan, puro Torres system mo eh. Dito sa Pilipinas. Ayan. Kaya nga nahatulan ng 1930, no? 1951, March 14, no? Na ang decree ng Don Domingo ay Decree 10139. Ngayon, nasagot ko ba yung tanong, bakit BLP ang may-ari? Ha? Dahil dito sa decree. Ha? Na hindi mapaniwala at hindi matanggap. Even the SEC and other government agencies, sinisira ang bagulayan. Wala po tayong magagawa doon. Sa kanila ay governance. Tuloy lang nila yon. Pero yung court approved, hindi pwede mabalik. At itong deduct option set, babaliin mo? Wala ka magagawa dyan, nagbili yan. In-approve naman din yung bili yan. Alam nga, naglabas dyan, hindi kayo na bigyan ng tax. So, ang ibig naman sabihin, bago nyo sabihan na, scam, mali, di totoo, di ba? Mag-imbestiga kayo dito. Ha? Gusto mong ilabas namin ng original na document, mag-demanda. Hindi pwede kasi maritas dito eh. Ilabas mo yung document. At kami lalabas namin ito. Ito, xerox na lang. Hindi pwede, baka alawin yun. Hindi na. Pinapakita lang namin na, sakop yung bilihan na yan, Yun ang bili niya, original survey plan. Dinite, dahil dito sa decree. Hinanap yung document na yan, kung saan nakasakop yan. May bendi, may bendo. At ito, bibigyan namin sa inyo, para malaman nyo lang. Kayo, magkwento rin ng Torrens system. Mga nangangamba na nag-aagam-agam. Yan, may tanong pa. May mga agam-agam kasi. Oo. Kaya kung pagka meron pa kayo, ito meron, kaya mahal masyado ito, 2.5 kayo sa 5, 2.5 din, 5K yan. Dalawang libro yung order dito. Dinitel namin lalo yun. Yan, dito na. Ito. Pati yung history ng Mahakika, dinitel na dito. No? Nagulat din naman kami dahil dito sa decision with compromise, nakita namin nag-ooperate yung Mahakika government. Okay, naman bobo si Agana. Mag-aral ulit kami. Ang history, dapat simula kay Agana. Hindi kay Saide. Kasi yung kwento ni Saide, pati Bible sinisira niya eh. Galing na tayo sa Unggoy. Di ba? Yung diploma author si Saide, yung word history, sabi ko na di ba? Kaya ba, papayag na Unggoy kayo? Magkakagalit tayo, di ba? Pero laging dinidig tayo. Sabi ko ito si Saide, galing nga nga pagsanan Laguna. Dapat kayo na rin dyan sa pagsanan, ang mga Unggoy. Ba't dinamay mo pa kami? Yung evolution, galing doon sa ang Bible nakalagay doon. In the beginning, God created the heavens and the earth. O nasa ang unggoy doon? Pang-anim pa siya nilikayin sa ka-anim na araw yung mga hayop. Tama? Hindi pwedeng nauna yung unggoy. Bago yung in the beginning, God created the heavens and the earth. Eh yung tao nga pang-anim na araw din eh. Ginawa. Kaya naloko na yung mga theory natin, nasira na, pati mga scientists natin, di ba? Nagka-bong-bong na, di ba? Dito, talaga eh. Nagka-bong-bong na. Pati Torres, nagka-bong-bong na. Nagka-bong talaga yan. Ayan, ngayon, naniwanagan na natin. Ngayon, paano ang procedure dito? Dito, sinabi yan, kami scam.
Dahil na namamulekta raw pera ang PNP at hindi raw binibigay yung dokumento. Sino nagsabi niyan? Yeah? Sinabi ko yan sa Vice Mayor ng Baguio. Tsaka mga City Council. Baka hindi nyo naintindihan procedure namin. Ilipitan nyo ako resource person, hindi naman yung naintindihan ng amin procedure. Tatawag tayo na nakatore sa Baguio. Okay? Yan, may audience kami, marami. Oh, meron ba nakatores dito? Taas na naman, meron isa. Oh, pwede bang pumunta ka rito sa harapan ng City Council, ipaliwanag mo paano procedure ng Baguio na? Piniliwanag. Ay, hindi po ganun yan. Parang biko at ilalako at lupa. Bili kayo. Then pag bigay nyo ng bayad, alayas na yun, nag-alok. Yun po yung scam na sinasabi nyo. Kukuha ng pera sa Belayas. Hindi na magpapakilala. Mayroon po opisina kami 20 years na doon sa Makati. Okay? O, di sinagot sila ng siya nakatores. Hindi po ganyan. Pupunta muna kami sa cooperative. Papamember muna kami. Hindi na kung aaprobahan pa kami doon sa membership niya. Pag ligaw kami pumasa, di kami member din. Okay, pumasa na, may lupa ba sa itong Torres? Dadalhin niya lahat yung dokumento na yan at aaproba kung totoo bang siya ay nakatira doon at siya may-ari. Baka umuho pa lang, tinotoris pa yung pag-aari ng may-ari. Di ba? Oh, kaya sinisiyasat dito yun. Baka mamaya, yung apo lang na nagpunta, yung pala buhay pa yung lolo, buhay pa yung nanay. Di ba tinotourist nila? O, tapos pipiti pa rito. Hindi, papayaran ko yan. Kahit na bayaran mo pa kami lahat dito, hindi ikaw ang mayari. Kasi ang tourist po, truthful na yun. Batas yan eh. Sabi mo yung totoo, ikaw talaga mayari. I-extend ng BLP ang ownership. Bibigyan kayo ng right. At bibigyan kayo ng property. So, pag i-present lahat ng papeles, sabi nung pastor pa yun, yung nakatawag, ay tsaka pa lang yung pag-uusapan ng presyo. Kung papayag din sila sa presyo na. Paano sinasabi ko kolekta kaming pera, dumadaan sa procedure ng cooperative? Ha? Eh, alamin din namin, duda kami, pa-i-issue namin ng certificate of residency yan. Proof of residency, talaga ba nakatira ka dyan? Baka nangungupahan ka lang, inaari mo yung lupa na yan. Huwag kami namang malilintikin dyan. Ha? Sa ganyan po rin kami kayo. Kaya hindi po totoo yung sinasabi nyo. Buti na lang nakatelevise yun. Ginano ko. Hindi po totoo yan. Dahil yan po, masama yan sa amin yung paningin. Dahil tinataas namin yung Supreme Court sa approval na to, pagkatapos manloloko kami ng tao, di kami naman sa Supremo nun. Dapat tingnan nyo mabuti yung isang grupo bago kayo magbintang. O sasabihin nyo, papaimbihan nyo kami. Paimbihan nyo na ako. Eh, tinuturo ko na nga kayo eh. Marami kayong pera. Tourist kayo. O, i-demanda nyo BLP para ilabas namin yung dokumento namin. Dadayin yung pera rito. Puro kayo maritos. Hindi na galit ako. Nagkakagulo na. Eh, sabi ko, papaano na ako? Hindi naman pala kinaniniwala sa amin. Kinuha pa ako ng suspension. Hindi po amin yan. Pumunta po kayo sa opisina, malalaman nyo. Anong procedure? Kapag sila ayaw naman pumunta ko. Kung sino-sino pinadala. Eh, dito mga MB, nagdating na. Paglabas, nagpapatulong sa mga property. Nagiging ahente. Kaya hindi pupunta rin, nagiging ahente. Minsan nagulat kasi nung sa kabilang opisina namin, may dumating naka-arma na. Pulis. Alam mo, papalinan na. Yung pala mapapatuloy, inaagaw yung lupa niya. Hindi naman laki-laki ng baril mo, pinagpapaagaw ka ng lupa. Dahil alam niya, korte at approve ng court lang ang pwedeng tumalo sa ownership. Walang magagawa, ano ba nito? Kaya siya nagpatores. Nagpatores. Ang nagpatores pala, kala ko bumabalil sa akin. May tatanong, di ba? Yun yung nandiyan, yun yung karakaroon dito. Kaya yung naninira dahil ayaw nila aralin ng torrent system. Hindi nila matanggap, act for mensis, pina-implement yan. At ang dami na ng batas ng torrent, ayaw pa rin nila tanggapin. Wala na tayong magagawa doon. Ang mahalaga, hawak niyo yung batas ng torrent. At napunta sa bagong lahan yan, may lawful
deed of absolute sale. Hindi naman binili sa palengke ito eh. Yung dokumento na ito. Dumudugo ang mga korte dito sa Pilipinas. May MOA. Merong portion, yung initial payment na 75 million. Saka pala, kung may release nyo sa amin ang dokumento, bubuin mo for 75. So, ganun ang proseso yan. Anong kalokohan sinasabi nyo? Nag-list ka po. Eh, totoo lang, malahimik na lang ng Versailles. Wala na tayo, dokumento. Tapos na. Ha? Ba't pa kami magpapakapagod ng ganito? Dahil ang goal ng bagong lahi, land for the landless and home for the homeless, hindi para kunin yung lupa ninyo. Kung hindi pagtibayin ang posisyon nyo sa pwesto nyo, dahil ang dami naman dulugas ng gravel. Kasi pag-aanin mo ng bagong lahi sa tingin nyo. Kahit na, kung natin buwan, wala namang gagawin. Dito malasin. Ang kailangan lang, huwag kayong maagawan ng lupa. Tama? Na may pamamana ka sa apo mo, sa anak mo. Kasi yung nakapatin ka na, nakakalawa ka, 10 years, nung mamatay ka, yung apo mo, minumura ka. Alam yung lolo niya? 10 years na pala ito lupa, hindi agad sinabi. Pinapalayas tuloy kami ng government. Hindi kayo ng torrents, perpetual. Pag na-extend na ng PLP ang right sa inyo, binibigyan na kayo ng habang buhay na pag-aari sa lupa. Kasi yung decree niya, isasalin din sa iyo eh. Hindi, may nakita kayo, di ba? Tina-transfer yung deed of, your right of deed of absolute sale. Binibigay sa inyo. Kaya nagbibigay na kami ng notice, no trespassing. Dahil yan, makakalaban nyo na ang PLP. Yun yung sinasabi. Besides, 2 letter binigay ng DNR. Yung Bureau of Land, sinasabi, doon na po kayo magpa-torrents sa bagong lahi. Nasa kanila ng dokumento ni inulit niya ng DNR. Ang Secretary Mike Defensor. Punta na kayo doon. Oh, dati, ini-endorse pa nila dito. Ngayon, hindi na nila ini-endorse. Miniperahan na yung mga nagtatanong ito. Si Gloria, ninanalipay ito. Yung time ni Arroyo. Gusto niya, inalipay ito ng sisino ito. Kalokohan dito. Hindi pinayagan ng court. Pinanalipay mo ito for how many years in-approve na niya ng court ito. So, yan yung buong, ang buong kasaysayan niya, kung bakit napunta na sa atin. And decide, Civil Code of the Philippines, sinasabi, the right of the owners has the right to dispose his own property. Kung ang BLP na ang may-ari, meron ba siyang karapatan, bigyan ka ng right para doon sa mga bilihan ng may decree at may torrent system doon? Oh, hindi nga nagdadamot ang BLP, pero nagdadamot yung isa. Di ba? May konting gastusan, pero hindi naman milyon ang gastusan. Kasi pag nagawa ito ni Villar, milyon. Kung nabili ni Villar ito. Eh, kung nakawa ni Ramos. Ganun din. Iipili niya lahat ang lupa ng government. Tama? At hindi ka makaka-own ng ownership kung walang milyon na payment sa kanya. Magkano bayad dyan sa MOA? Yung BCDC ng Gold Parsley. Pinagbibenta niya milyon yan. Pero wala siyang titulo dyan. Kaya nga hinahantik niya ito. Kaya, yun yung yan. Kaya, salamat tayo may BLP. Dahil siya lang ang kumakasa sa court. Mapailigaw, mapasuligaw, mapamindala, mapabisaya. Hanggang dito sa Pagdibiyan. Ang dami ko kaaway dyan. Nakita ko mo. Diba? Sabi ko, matapang kayo. Isa lang ang payo ko sa inyo eh. Hindi mahandan yung BLP. Parang masakit kayo ng tama. Kasi mahandas lang kayo eh. Pwede ba sa court yun? Hindi, kami yung talaga, yung lolo namin. Para yung isang hearing namin, at dito tayo magsara. Para yung isang hearing namin sa Montalban. Nagulat ako. Tatlong may-ari nung pinorest namin na farmers. Yung isa, dalawa kwari, yung isa naman, paano lola niya, dala niya ng dokumento. Hindi yung usap ka. Wala naman ang problema dyan. Ang problema, patunayan yung kayo may-ari. Dahil ang hearing na to, hindi naman
tayo magbubulaan dito. Oh. Dito ba siya? Sabi niya. Ay, di sabi lang ng lolo ko. Matagal na kami natiro din eh. At ito yung aming nanay, siyang nagpamana sa amin. Asan nga yung dokumento na yun? Ay, di basta, sabi ng lolo ko. Eh, bago pa rin ito kausap namin ito eh. Di ba? Eh, di ba dun sa hearing yung sabi ng lolo mo? Eh, paano ko sasabihin kita? Sabi din ng lolo ko, loko-loko ka. Nagpupunta ka sa hearing, wala kang dokumento. O hindi sabi ng lolo mo. Mali yun. Diba? Kasi kanya-kanya tayo may lolo eh. Paano sasagutin yung isa? Ganun din po yung lolo ko. Sinabi kami may-ari nito. Hindi pwede ganyan dahil dalat tayo. Ha? Kailangan dokumento. Ang BLP kakasa sa inyo. Sasamahan kayo on the way. Dahil hawak namin ang dokumento. Hindi Xerox. Dahil may deed of absolute yan, original yan. Hindi rin pwede basta ibigay sa inyo. Xerox lang bibigay. Sa korte, ang original pinapakita. Ha? Magpademanda kayo. Pero huwag kayong aalis sa pwesto nyo. Ha? Ilalaban natin hanggang sa dulo yan. Dahil wala silang alam kung sa Torres. Even the civil lawyer. So magugulat sila ilang mga batas niya hawak ninyo. Act 496 lang, talo na yan. Okay? Maraming salamat. May tanong pa ako kayo? Wala na po. Paano nagbamadali na kayo? Sige, wala nang tanungan. Hindi ko na walang tanong si brother. Hindi katulad sa akin, may-ari. Ang tagal na kami hindi binibigyan ng ano. Ayan. So, may sagot na doon. Bakit hindi makapagbigay ng titulo? Yun daw, tatlo, may-ari o dalawa. Mas, pag nag-issue kasi sila, bawal mo mag-issue yan. Mga subdivision, mga even the government, bawal mag-issue ng titulo. Bakit? Magiging prima facie ng bawal mag-issue na yan. At hindi pwede mag-issue dahil magiging ebidensya sa court yun. Na nag-issue siya ng falsified document. Then may Torres system law na. Violation of Torres system law, ang pag-i-issue mo ng titulo, hindi naka-under decree. Di ba PD 892, kaya nga discuss ko sa inyo yung PD. Paano nga pala yun, sir, na... Ay, bawal na sila, hindi siya. Halimbawa, katulad yan, di ba, pag nagpapalitaan niya, titulo. Di ba? Paano? Eh, tisipin mo yun yung mga administrative. Eh, sinasabi ko, nasa at your own risk. Kung tatanggapin mo yun, o. Kasi wala naman kami pakialam kung magpili ako, pareho naman kay Tisito. Ang problema mo dyan, pag may Torres na na-capture, sasabihin hindi, na-Torres na namin ito property. Tapos so, ibig sabihin, pwede na rin pala ako hindi magbayad na yan. Once na may dokumento ka na ng Torres, kasi wala kang ebidensya pa eh, kaya magbayad ka muna. Ilan ang legality namin doon na nasa... Oh, pagka, ganito yan, under cooperative, may tax exemption. Under Torres system, perpetual na loan tax exemption. Ang Torres hindi, kasi tanong niya, bakit ka nagbabayad ng tax amilyar? Dahil ito alienable and disposable land mo, ay ina-apply mo maging pag-aari mo. Kaya babayad ka ng tax. Ngayon, ang inahabol mo magkatitulo. Hindi natawag ka na ngayon, nakuha mo yung titulo. Kasi yung titulo. Ang tanong niya, habang buhay mo bang hawak ang titulo niya? O may darating na naman na ibang may-ari at sasabihin, hindi, dahil Torres namin. Walang pa ng visa. Dapat tapos na yung payment mo sa tax. Dahil nasa sa'yo na eh. Pinip mo naman eh. Ni-issue na nga lahat ng titulo, nagka-tax amilyar pa rin. At kailan matatapos ang tax amilyar? Wala katapusan yan. Wala katapusan mo. Until God's kingdom Sabi come. nila, yung amilyar, yun daw pinaka-tax mo sa munisipyo. Hindi totoo yun. Wala. Ginagamit mo yung tax para makuha mo yung titulo. Tama? Ngayon, nakuha mo na yung titulo, dapat nag-end ka na. Yun na ang lupa. Ba't tuloy-tuloy pa rin ang amilyar? Kaya nga sabi ni Quebec, tanggalin na yung amilyar na yan. Dahil yung lupa sa Pilipino na yan. Sige, sinong tanong ka rin? Ulitin natin. Kaya ka nagtatax para makuha yung titulo. Nasa yun yung titulo. Ba't nagtatax ka pa rin? Hindi, ito kayo pinag-ibig. Ha? Ngayon, para mahinto yan,
Pumasok siya sa storage system. No. Sige. PD 892 ko, over ka as 496 at 1529. Storage system doon na ang nag-plan sa iyo. At the degree, 101. Kahit may titulo ka na lang. Oo. Yan naman kasi proof naman na ikaw ang may-ari. Oo. Dadali mo dito yan. Kasi hindi ka na may issue ng, ng extension of right. Kung hindi naman ikaw totoo, mamaya umuupa ka lang dyan, sasabihin mo ikaw may-ari. Yari naman yung may-ari, pupunta rito, ba't yun na may initial authority, umuupa lang yun. Sabi niya siya raw investigahan pa namin yan. Ganun yung ganun ang ingat namin dito. Hindi yung basta-basta na lang na ito-authorize ka, hindi gano'n. Tama? Pero, under cooperative, pag binasa niyo yung power niyan, may exemption yan. Sa lahat ng taxes. Under total system, tapos na dapat ang iyong tax amid yan. Hindi siya lang pinakasamit. Ano yung sabihin ng samit? Ang tuktok ng titulo, hindi ito limang titulo ng government. Ang tuktok niya ay Torres title. At ang Torres, ito na nga. Ang sabi nga ba, ba't hindi nakalagay dyan Torres title dyan sa ini-issue ng document? Ang nakadecree kasi na yung tatlong OCT ay pinagsama na. Under doon ay Torres system. Gagamitin daw yung operation ng Torres system. Ano yung content nun? Kaya nga na pinapaseminar namin kayo para maintindihan ninyo bakit Torres system nun nakalagay. Para malaman ninyo, tatlong OCT malalaki yun. Kinain ng Torres system. Under decree 10139. Mas tayo yung decree na yan. Huwag niyo akong pagtitignan, binasa ko ng matagal yung decree na yan. Inabi sa ulo. Oo, mamasterin. Una, masterin ninyo, ni-receive na yan ng Malacanang, DOJ, DNR, PMP, lahat ng concerned agency ay ni-receive yan. 1919 yung pangalan nila ni-receive. Nagulat din sila dyan. Meron palang ganito. Kaya ang government, nagpupuntahan dito. Even government DPBM, naghahanap ng malalaking lupa para gawin sa agriculture. Na alam niya, naka-Torres dapat ang bibili niya. Kaya, napapahanap ang government. Bakit Torres ang hinahanap? Di maaagaw yun ng mga Ayala at Bilya sa oras na nalaman na hindi na lang grabe na abutin mo. So, ganun din sa inyo mga property. Abutin kayo ng developer ni Bilya pag hindi nyo natawin siya. Pero huwag ka mag-alala, si Bilya natalo na dito. Fiscal pa lang ng Makati, umuwi na si Bilya. Pinakita yung original ni Chairman sa fiscal. O yung pinagyayabang nila kung ano ng mga TCP na. Ha? So yun yung halaga nun ha. Kaya kung meron kayong mga papatolis, sheet 2 sino ang may-ari? Hindi kami nagpapatolis dun sa mga ari-arian lang na dadating dito, umuwi pa lang, di ba? Panalo ko yun. Iwasan niyo yun. Dahil tayo na sa Panalo kami ng umupa. Oo. Kasi tinuturo nga naman, kami ba talaga ang nag-scam o mga nagko-coordinator ng mga pamilya na nagpatulong sa amin? Ay, hindi ba kayo doon? O hindi na. Kaya dapat iniimbestigahan mo. Kasi may mga nagloloko rin. After magpatulong dito, gumagawa rin ng mga pera. At kung ano ng mga ginagawa sige. Sasabi kami na nila. May ini-issue OR dyan. Hanapin nyo kung kami nag-issue ng gano'ng kalaki. OR. Manalaman nyo. Ha? Dahil pag hindi naman OR yan, huwag nyo tanggapin. Dahil fully paid na kami Ha? Kasi yun ang ebidensya sa korte. Binayaran nyo, o in-extend namin na rights. Ano yung batas? Ito yung batas. Kaya namin ito in-extend dahil Civil Code 27, Article 427 hanggang 432, may karapatan na may-ari ng lupa. Ang tingin niyo ba ang BLP may-ari na ng 10139? Sa kwento natin, nabili na siya. Kaya may entire article. Yan na na-infiltrate tayo. Hindi na. Kaya ang kalaban pala itong BLP. No? Kasi may ebidensya siyang original. Hindi pwede i-present sa inyo. Sa court lalabas namin. Iiyak kayo sa amin. Diba? Paliwanagan natin yung taga-baba. Yeah. Hindi, ganito naman. Basta meron pa kayo na mga kasama, i-schedule nyo lang ako. Para, kasi baka kung ano rin masabi mo, makinig pa kayo na makinig. Hanggang mabuo nyo ang... Mahirap na yung dugtong. Hanggang ma-master yan. Basta sinabi ni Joby yan, bahala kayo sa buhay nyo. Kayo na mag-aral yan. Okay, alayos na. Tanong na kayo. Ganun na lang. Ito mga Yan, marami ha. Then, tsaka tingnan nyo yung BLP
Torrent System Law.